Isa na naman pong kontrobersyal na balita ang lumutang dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ay may kinalaman kay US President Donald Trump. Sapagkat ang kilalang Bitcoin critic na si Ginoong Peter Schiff ay nanawagan ng isang congressional investigation laban kay Pangulong Trump dahil sa di umano'y pinakamalaking crypto rug pull sa kasaysayan. Ano po ang ibig sabihin nito? Totoo kaya ang paratang na may nangyaring insider trading? At ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga ba ang crypto rug pull at bakit po ito isang malaking issue? Bago po natin pag-usapan ang aligasyon laban kay Pangulong Donald Trump, alamin muna natin kung ano po ang ibig sabihin ng crypto rug pull. Sa simpleng paliwanag, ito po ay isang klase ng scam kung saan ang mga developer o may malalaking hawak ng isang cryptocurrency ay biglang ibebenta ang kanilang mga tokens matapos nilang i-hype ito. Dahil dito, babagsak ang presyo ng token at maraming investors ang nalulugi. Ayon po kay Ginoong Peter Schiff, isang ekonomista at matagal ng kritiko ni Bitcoin, nangyari po ang isang malaking crypto rug pull matapos maglabas ng dalawang post si Pangulong Donald Trump sa kanyang Truth Social account. Ang mga post na ito ay di umano'y nagdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng ilang cryptocurrencies tulad ni Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano at Solana. Pero matapos po ang hype, bumagsak ang presyo ng mga ito, dahilan para mawalan ng pera ang maraming investors. Ngayon ay ano po ang panawagan ni Ginoong Peter Schiff sa Kongreso? Dahil sa pangyayaring ito, nanawagan si Ginoong Schiff sa US Congress na magsagawa ng isang opisyal na imbestigasyon upang alamin kung sino ang nasa likod ng mga post ni Pangulong Trump. Gusto niyang malaman kung may mga taong may advanced knowledge ng post na ito at kung sila ba ay nakinabang mula sa biglaang pagtaas ng presyo ng crypto bago po ito bumagsak. Isa po sa kanyang pangunahing hiling ay ang pagsuri sa mga email at saka text messages ng kampo ni Pangulong Trump, pati na rin ang kanyang pamilya, mga empleyado at campaign donors. Sa madaling salita, gusto po niyang alamin kung may insider trading na nangyari, kung saan may ilang malalaking investors na nakakuha ng impormasyon bago pa man ito ilabas sa publiko. Ayon po kay Ginoong Schiff, kung mapapatunayan ito, isa po itong malaking kaso ng pandaraya sa market na dapat papanugutin ang mga nasa likod nito. At ngayon ay ano naman ang sagot ni Pangulong Donald Trump at ng kanyang kampo? Sa ngayon ay wala pang opisyal na sagot si Pangulong Donald Trump sa mga aligasyon ni Ginoong Peter Schiff. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na naiuugnay si Pangulong Trump sa mundo ng crypto. Sa katunayan, ang kanyang administrasyon ay nagpakita ng mas positibong pananaw patungkol sa cryptocurrency kumpara sa mga naunang US presidents. Samantala, tila hindi pinapansin ng kanyang kampo ang panawagan ni Ginoong Schiff na ilabas ang mga komunikasyon kaugnay ng Truth Social post. Kung talagang may nangyaring insider trading, tiyak na magkakaroon ito ng malaking epekto sa tiwala ng publiko sa crypto market. Ngayon ay ano po ang ginagawa ng US SEC para sa regulasyon ng crypto? Habang mainit ang usapin tungkol sa isyong ito, ang US Securities and Exchange Commission or SEC ay bumuo ng isang crypto task force na binubuo ng 15 members. Layunin nitong magbigay ng malinaw na regulasyon sa crypto industry upang maiwasan ang mga ganitong uri ng kontrobersiya. Isa sa mga pangunahing layunin ng task force na ito ay ang pagbuo ng mas malinaw na polisiya para sa crypto investments. Sa ganitong paraan, maaaring maprotektahan ang mga investors laban sa mga posibleng manipulasyon ng market. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts?
Una ay ipinapakita nito na ang crypto market ay napakadaling maapektuhan ng market manipulation. Isang simpleng post mula sa isang kilalang personalidad tulad ni Pangulong Donald Trump ay maaaring magdulot ng matinding pagbabago sa presyo ng crypto assets. Kaya naman, dapat tayong maging mas maingat sa ating mga investment decisions. Pangalawa, maaaring magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon sa crypto trading hindi lang sa US kundi pati na rin sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Kung magpapatuloy po ang mga ganitong iskandalo, maaaring mahikayat ang gobyerno natin na magpatupad ng mas maraming batas para maprotektahan ang mga investors. Pangatlo, ipinapakita nito ang kahalagahan ng due diligence o masusing pagsasaliksik bago mag-invest. Hindi porket may isang malaking personalidad na nagpo-promote ng isang crypto asset, ibig sabihin ay siguradong kikita ka na rito. Laging tandaan na sa mundo ng crypto, may high risk, high reward na kasabihan. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang usaping ito ay isa lamang patunay na ang crypto market ay nananatiling isang Wild West kung saan maaaring magkaroon ng malaking kita pero may kasamang malaking panganib. Kung mapapatunayan po ang insider trading at market manipulation sa kaso ni Pangulong Trump, ito po ay magiging isang malaking iskandalo na maaaring magdulot ng mas mahigpit na regulasyon sa buong industriya. Bilang mga crypto investors, dapat po tayong maging mapanuri at huwag basta-basta sumunod sa hype. Laging gawin ang sarili nating pagre-research at huwag umasa lamang sa social media post o endorsements mula sa mga sikat na personalidad. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.